Good morning! Welcome sa ating Sunday gathering. No? Alam niyo bang ginagawa natin tuwing Sunday? Nagpa-practice tayo. Nagpa-practice tayo ng gagawin natin sa langit, no? Which is sambahin ng Diyos at dakilain siya sa ating buhay. No? So, syempre, pagka tinatamad tayong magpuri at magsamba sa Diyos, no? Dakilain siya, no? Papurihan siya, parangalan siya. Ayun na ang tanong, di ba? Anong gagawin mo sa langit? Di ba? So, you would find heaven a very boring place to be. Okay. So, last time, ang na-discuss natin is about forgiveness, faith, and duty. Diba? Ito yung sinabi ni Jesus, if your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. If he sins against you 7 times a day and returns to you 7 times a day saying, I repent, forgive him. So, we Christians, we live a life of forgiveness, forgiving others because we also need forgiveness na nanggagaling kay God. Dapat yung forgiveness natin is a lifestyle, wala siyang limitations. No? Patuloy siya. Alam naman natin sa bawat isa na wala naman perfecto sa atin. Okay, lahat tayo ay nagkakasala at nagkakaroon ng pagkukulang sa Diyos, pagkukulang sa bawat isa. So, kinakailangan para mabuhay tayo in harmony and in unity, need to forgive one another. Okay? And then yun, tinuturo din dito na wag natin i-hold as grudge. Should be vocal and telling them, diba? Mamaya nagawa nila, hindi pala nila alam na na-offend ka. Hindi nila alam. So, kailangan nating sabihin, hindi rin pala love yung palagpasin mo na lang. No? Kasi, might be hindi nga alam nung offending party. So ngayon, ang tatalakayin natin ay the cleansing of the 10 lepers. Okay, let's pray. Lord, thank you God sa time niya binigyan niyo sa amin. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa biyaya ng Banal na Espiritu at sa buhay na walang hanggan. Palangin po namin na sa oras na ito, kayo po ay maalwalhati sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. At buksan niyo po ang aming mga mata upang makita, aming mga tenga makarinig, at aming mga puso upang makapaniwala sa inyong salita. At salamat po sa patuloy niyong pagbigay ng biyaya at proteksyon sa amin sa lahat ng pangangailangan na inyong tinutugunan. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Verse 11. Now, while he was on the way to Jerusalem, he was passing between Samaria and Galilee. As he entered the village, 10 leprous men who stood at a distance met him. They raised their voice, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they were going, they were cleansed. No? So ito ay a mixture between Jews and Gentiles, but because of yung kanilang disease, no? Napilitan silang i-set aside yung differences na yun. Nagkaroon sila ng unity dahil sa kanilang common na kapansanan. And then they were outcast sa society because according sa law, bawal makisalamuha yung tao na may malubhang sakit sa balat or may ketong no, sa society kasi ito ay nakakahawa. At the same time, leprosy at that time was form of sin, di ba? Yun yung kanilang paniniwala. Kaya nga, di ba, tinanong ng mga disciples si Jesus dun sa tao na pinanganak ng bulag. Sabi nila kay Jesus, sinong nagkasala? No?
siya ba o yung kanyang mga magulang, kaya ganyan yung ano. So, nililink nila yung kapansanan dun sa kasalanan, no, as a form of punishment. Ngayon, pwede din mangyari, tapos pwede ding hindi, no. Hindi natin malalaman. Kasi sa Bible, kakaroon din ng punishment sa sin. Binibigyan din ng afflictions ni God. No, parang wake-up call or kung ano man. Or sometimes hindi. Yun nga yung may aralin natin yung chapter 3 sa elementary teachings about yun nga yung decrease ni God. So hindi mo alam, no, kung dahil ba dito or dahil ba doon. Okay, and then hindi sila makalapit kay Jesus, and then sabing ganon, Master, have mercy on us, no. And that's the appeal of everyone naman talaga. Okay, because pag tayo ay lumapit kay Jesus, andun yung recognition na we are unworthy. And din yung na-discuss last time, di ba? Sabing ganon, we are unworthy slaves. We have merely done what is our duty. No, so pagka may mga tao na self-righteous na pumupunta kay Jesus, no, hindi niya in-entertain kasi andun yung self-righteousness sa kanila. Then yung sinabi niya, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. And then babalik din sa ating isip yung rich young ruler, no, what must I do to inherit eternal life? And sabi ni Jesus, you know the commandments, you keep them. Then you will live. No? And then sabing gano'n nung rich young ruler, I have kept all these things. And sabi ni Jesus, one thing you lack. So pagka andun yung self-righteousness, nagkakaroon ng pride. Sa Christianity, nangyayari din yan. No? Nagbabasa ako ng Bible, nag-pray, naglilingkod ako sa Diyos. Diba? Tapos pagka naglalapit ka kay God, medyo demanding ka na. No? Kailangan mo kung pagpalain dahil ginawa ko ito. No? Ala na yung attitude ng unworthiness. No? So, usually, ang dinidinig ni God is yung mga ganito klaseng plea. No? Kaawaan nyo kami, Panginoon. Bakit? Kasi wala naman tayong may offer kay God. Discuss namin sa elementary teachings nung Sunday about attributes ni God, na si God is of Himself self-sufficient. Ibig sabihin, kahit magpuri ka or hindi ka man magpuri, walang madadagdag or walang mababawas sa Diyos. No? Para kang bulag na sinasabi mo, mahina naman ang sikat ng araw, di ko nga makita eh. No? So whether bulag ka man or nakakita ka, no? Yung sikat ng araw, andyan, hindi mawawala yan. Kapansanan lang natin, sa atin lang, kaya di natin nakikita. So, ganun din yung mga tao. No? Pagka hindi nila na-worship or nasasamba si God, no, hindi kawalan ni God yun, pero kawalan ng mga tao yun. Okay. So, ito yung plea nila. And then, sabi ni Jesus, go show yourselves to the priest. Malala natin, dun sa Old Testament, nangyari din to, sinabi ng isang prophet, dun sa tao na may sakit sa balat, dip yourself in the pool. River ba? River yata. River. No, and then na-offend siya. Sabi niya gano'n, ang dami-daming prophet, hindi niya ba ako kilala? Tapos uutusan pa niya ako. Tapos buti na lang, hinimasmasan siya nung kanyang servant. Nandito ka naman ha. Ba't hindi mo na lang sundin yung sinabi ng propeta? At maligo ka. No? Tapos nung nag-dip siya, gumaling siya. No? So eto, makikita natin yung kanilang obedience. Hindi mawala yung obedience sa faith. Hindi yung pwedeng sabihin, I believe. And then pag naniwala sila, gagaling na sila. Yung sinasabi sa Book of James, no? Faith without works is dead. No, may tinatawag tayong dead faith. Pero yung iba kasi pag sinabing believe without workings. Pero pag binasa niyo yung Book of John, this is the command I give to you, that you believe
no? On the Son of God. So yung believing is actually us obeying that. It is quote-unquote works, no? So ang madaming nagsasabi, agree naman ako na pagka sinabi mo na they believe on the Lord, kuwari sinabi sa Bible, sa Book of Acts, makikita niyo yung paulit-ulit. And then many people believe on the Lord. Pag sinabi yun, complete package na siya. Ibig sabihin, niwala sila, nag-confess sila ng sins, nag-repent sila, tapos nabaptize sila, tapos naligtas sila. No? So, ganun yun. Hindi lang niya pinapaulit-ulit na ganun. Pero pagka nakita mo yun, it's implied na yun ang ginagawa kasi yun ang system na ginawa ni God para ma-convert or maligtas yung isang sinner. So, eto, pinapunta sa priest. And then, as they were going, andun sila sa journey, sumunod sila, nakatanggap sila ng pagpapala na nanggaling sa Diyos. No? They were cleansed. No? So, andun yung obedience. Ngayon tayo, siguro madalas tayo maghintay ng right or proper opportunity. Mga kapatid, hindi yun dadating. No? Kuwari, sabi ng mga tao na to, well, paano tayo pupunta sa priest? Eh, meron pa tayong sakit sa balat. Diba? So, anong nangyari? Kahit may sakit pa sila sa balat, sila ay sumunod, and then along the way, doon nagkaroon ng miracle. Doon sa kanilang obedience, doon sa kanilang pagsunod kay Jesus, doon sa kanilang paghayo. No? So, dapat tayo din, hindi tayo nakatingin sa mga physical or sa panlabas na mga sitwasyon. No? Dapat, umasa tayo sa utos ng Diyos, tapos sa ating pagsunod, magkakaroon ng mga himala. No? Doon natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao. No? So, syempre, tayo di naman tayo charismatic na church. Kumbaga, by faith na church. No? Ang pinapaniwalaan talaga natin ay mga bagay nito is mga spiritual na mga bagay pertaining sa kingdom ni God, not necessarily sa ating kingdom or sa ating selfish gain. So you have to keep that in mind. So natanggap nila yung kanilang healing. Now, one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with loud voice. He fell on his face at his feet, giving thanks to him, and he was a Samaritan. No? So again, mixed crowd na yung 10 lepers na yun. Nagkataon na yung bumalik kay Jesus, Samaritan, hindi pa siya nakakapunta dun sa priest. Bakit kailangan nila pumunta sa priest? They need to be examined. No? Kasi kailangan nila ng certificate na nanggagaling sa priest pag in-examine. Yung certificate na yun, na nagsasabi na pwede na silang bumalik din sa society, they are already cleansed of yung kanilang skin disease. No? Kasi pag wala yun, kahit sabihin nila magaling na ako, ika-cast away pa rin sila kasi view pa rin sila as tao na may ketong, no? So habang papunta doon, napansin nung isa ay gumaling na ako. Balik siya kay Jesus. Tapos nagsamba siya, tapos nagpuri. And then yung pagyuko, sign of reverence and thankfulness and gratitude. Tapos dinukila niya ang Diyos. Ngayon, ito yung sinabi ni Jesus, no? Were they not 10 cleansed? But the 9, where are they? Was no one found who returned to give glory to God, except this foreigner? And he said to them, stand up and go, your faith has made you well. No? So, yung sinabi niya, except this foreigner, di ba? Ibig sabihin, sa 10 na yon, siya yung exemption na foreigner. Ibig sabihin, yung siyam ay mga Hudyo. Di ba? Kasi, alam niyo naman yung tingin ng mga hintil, ay ng mga Hudyo sa hintil, mga outcast, mga foreigner, dapat sila separate sa kanila. No?
So, sabi nga, ito ay typical response ng mga Jews pagdating sa Messiah kasi andun yung entitlement sa kanila, andun yung self-righteousness. Nung pinagaling sila ni Jesus, sabi siguro nila, dapat lang ako pagalingin, di ba? Part ako ng chosen race ni Abraham. No? Pero dito, nakikita natin si Jesus, nag-expect siya ng pasasalamat sa mga tao tapos hindi binigay nung siyam, no? Sa ating buhay, dapat ganun din, ginagamit natin, di ba? Ang ating buhay para dakilain at pasalamatan ng Diyos, no? Maglingkod tayo sa Kanya, hindi dahil sa gantimpala na ibibigay niya sa atin. Maglilingkod tayo sa Kanya dahil sa ginawa niya na sa atin. No? Hindi yung gagawin natin to para kay Jesus, tapos gagantimpalaan niya tayo kasi binigay niya na yung pinakamalaking pagpapala, which is yung ating kapatawaran at ating kaligtasan, no? So dapat wag tayong makwenta sa mga ganong klaseng bagay. Gamitin natin ang ating buhay, mga bagay sa ating buhay para maglingkod sa Diyos in a way na pasasalamat, as thanksgiving. For example, kuwari offering, di ba? Minsan pagka nag-offering tayo, niisip natin, magbibigay ako sa Diyos. Di ba? Parang gano'n eh. No? Or mababawasan ako. Pero basically, yun yung idea. Para, oy God, para sa'yo yan ha. Pero di mo alam, noong unang panahon, wala kang trabaho, tapos nananalangin ka. Panginoon, bigyan niyo po akong trabaho. No? Tapos binigyan ka ng Diyos ng trabaho. So, syempre, saan galing yung sahod mo na yon? Diba? Siyempre, kay God kasi siya yung nag-provide sa iyong needs, no? Tapos pag magbibigay ka sa Kanya, utang na loob pa niya, diba, parang hindi siya tugma eh. No? Pag masyado tayong makwenta, dito sa may shop, hindi kami makwenta sa time na ganyan. Ngayon, may nagreklamo na staff. Sabi nga, oy, meron akong sobrang oras. Ganyan. Pero alam ko na may oras na nangyayari. Hindi ko lang ina-eksakto. So, nagreklamo, sabi ko gano'n. Sa loob-loob ko lang. No? Sabi ko, gusto mo pala yung kwentahan. Gusto mo pala yung sakto. Sige. No? Tapos pag kinumpute mo, sila yung may kulang. Sila yung kulang sa oras, sobra ng sahod. Diba? So, yan ang iniiwasan natin na mangyari sa Diyos. Diba? Bibigyan niya tayong mga pagpapala. Bibigyan tayong mga biyaya. Tapos, kuwari, God, naglingkod ako, pagpalain mo ako. Yun ang pangit na gagawin sa atin ng Diyos. Gusto mo pala yung kwentahan, ha? Sige, magkwentahan tayo. Gusto mo pala, sakto, ha? O, epi kasalanan mo. Bayaran mo lahat yan. Wala na. No? So, dapat hindi tayo makwenta, tapos dapat ayusin natin yung ating pool. Kasi bumabalik yan eh, no? Kaya ako ay nagmi-minister, no? Tapos yung iniisip ko pa kung sasabihin ko o hindi. Sinasalooban ko lang kasi. So, kuwari, makikita mo yung ibang minister, mga ganyan, no? Yung isang ginagawa ko para mawala yun, hindi ako nagso-social media gaano. Pero minsan, mga kasama mo, mga minister, mga ganyan. Tapos, parang petics lang sila, tapos, alam yun naman sa mga charismatic, no? Andun yung honor, andun yung esteem, at higit sa lahat, andun yung love gift, no? So, para bang hala. Diba? Parang gano'n, naggaganong ka. Tapos iisipin mo na, bakit gano'n? No? So, syempre, yung standard naman nila ay hindi tama. Tapos aalalahanin ko lang, ay wait lang. Ang dami palang nabigay ng Diyos. Bakit pa ako bang hihingi ng iba? Tapos yun nga, yung commitment ko talaga nung naligtas ako is, gagamitin mo ang aking buhay, or gagamitin ko ang aking buhay na mabuhay
in a way na pasasalamat sa inyo, no? So, bakit? Bayad ka na eh, no? Kuwari, sabi mo, alaman lang ang allowance. Di ba? Kaya binigyan kami ni God ng shop, no? So, yung mga kinikita namin dito, out of yung kanyang providence sa amin, no? Hindi pa ba yun sapat na bayad? No? Kasi pag inisip mo, sapat naman na. Bakit ka pa maghihingi? Bakit ka pa maghahanap? Pasalamatan mo naman ng Diyos. So, ganun din sa atin, sa pagbibigay, sa paglilingkod, binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, ng hininga. Lahat yan, sisingilin sa atin sa bandang huli. No? So, dapat magamit natin para sa Kanya. Tapos, tandaan natin ang ugali na meron tayo. Pasasalamat, no? Hindi trabaho. Huwag nating kwentahin. Pansinin niyo, pag para kay God, hindi ganun ka-excellent, pero pagka para sa negosyo or sa sahod, talagang ginagalingan natin. So bakit ganun? Di ba ang command, greatest commandment, isa sa mga naka-enumerate is we should love the Lord our God with all our strength. Ibig sabihin, we labor and we toil for His glory. Dapat excellent tayo sa bagay na yun. Dapat ayusin natin kasi from time to time, nangyayari yan. Dapat magkaroon tayong heart adjustment, no? Na makapag-serve kay God tapos mabuhay na pasasalamat sa Kanya, no? And then, napapansin niya dito sa verse 19, yung siyam, ang nalinis lang sa kanila is yung external, yung panlabas lang na balat, no? Hindi nalinis yung kanilang puso. Paano mo nasabi? Bakit? Kasi wala silang pasasalamat eh. Nandun yun sa puso. No, ito meron eh. Nabago ng Diyos yung kanyang puso. Sabi niya ganun, your faith has made you well. So ito, nabago yung kanyang puso. Hindi lang yung external. Maliwala kayo sa hindi. Marami na nagbe-benefit sa ministry ni Jesus sa mga miracle niya na hindi naliligtas. No? Imagine niyo feeding of 5,000 men, including women and children, 10 to 15,000. Sa tingin niyo ba lahat ng kumain ay naligtas? Whereas dun sa may John 6, sinabi niya ganun, if you eat of my flesh, drink of my blood, maraming nag-stumble. Kaya nagpapagaling si Jesus kasi siya ay compassionate. Maawain, mahabagin. Kawawa naman. Tutulungan ko nga ito. Pero hindi porket nakaranas tayo ng himala, sign na yun ng faith natin kay God. Kasi yung siyam na to ay pinagaling, pero yung kanilang kalooban ay hindi nalinis. No? So mabuhay tayo in thankfulness to God. Ito, the coming kingdom. Itong passage na to ay memorable sa akin. Bakit? Kasi itong passage ko na to, nag-decide na hindi ako magpapalaki ng simbahan. I mean, hindi ko pangarap na ganito lang tayo forever. Ang point ko lang is magtatayo ako ng malaking simbahan at maraming membro at malaki yung parking at in a physical sense, yun ang aking point. Kasi lahat ng ministro ang goal is mega church. Pagka tinignan nyo yung definition ng mega church sa internet, it's a church with a minimum members of 5,000 people. No? So lahat. Tapos pagka mega church ka na, syempre titingalain ka na ng ibang pastor. Bakit? Ito sinasabi ko din sa kasal kasi ang habol ng tao ay success, no? Hindi faithfulness. Pagka ikaw ay naging successful, no, assume nila na faithful ka na din. No, that's not necessarily true. Because yung iba, mga sa school, honor student, successful sila, pero faithful ba sila? Diba? Nangopya ba sila? Yung iba, marami, nangopya, diba? Para lang mataas yung grades, para lang maging successful. So, even sa marriage, no, dapat hindi success yung ating standard sa marriage. Dapat faithfulness, blessedness. Ganon din sa simbahan.
hindi natin hangad na maging successful sa mata ng mundo. Ang habol natin ay maging faithful sa mata ng Diyos. Having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming, he answered them and said, "The kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, 'Look, here it is,' or 'There it is.' For behold, the kingdom of God is in your midst." Asa kalagitnaan nyo na ang kaharian ng Diyos. No? So, imagine niyo yung mga Pharisee, i-expect sila yung political king, no? Tapos yung may kingdom na i-establish parang kay David, tapos kay Solomon, tapos may mga, di ba alam niyo yung pagka nabasa niyo yung Old Testament, kuwari, eto yung tauhan ni David, tapos kaya niyang tumalo ng 300 na tao. Diba? Yung spear, hindi na maialis sa kamay niya kasi nakapirmis na doon. May mga ganun eh. Tapos eto naman, yung archer ni David, no? Kahit sa kabilang bundok, kaya niyang patamaan yung tao. Ganun, di ba? So may mga parang alamat. May mga alamat silang mga warriors, mga mandirigma. No? Kaya nga nung anak ni David ay nag-akla sa kanya, yung counselor ng anak niya, at tandaan mo Eka, yung tatay mo, si David, no? Batikan niya sa gera. Huwag kang lalaban sa kanya. Yun yung kanyang point, di ba? David, tapos yung kanyang mighty men na gagawin lahat para sa kanilang hari, no? So, asan na yung iyong kaharian? Sabi ni Jesus. Asan yung iyong trono? Tapos, ito yung malupit doon. Asan yung iyong mga sundalo? Tapos, syempre, nakikita nila mga mangingisda. Diba? Yan na yun. Paano nyo tatalunin yung Rome? Bakit? Kasi naghahanap sila na something na visible sa eyes, something na physical. No? Sinasabi ni Jesus, yung kanyang kingdom is not seen or observed with the physical eyes. It is not material, it is spiritual, and it is within their midst. Ito yung isang sign na yung mga Pharisee ay is wala sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ando na yung hari, hindi pa nila alam. Jesus is yung kanilang king. So mga part ng tao dun sa kingdom ni God is yung kanyang mga converts. No? Sabi ni Jesus, di ba? There is a small gate, no? A narrow way. Tapos the way you enter, yung gate na yon, I believe na yun yung kingdom ni God. And then you enter it by conversion. Tama, conversion, tama. From darkness to light, no? From earthly to heavenly, from material to spiritual, from carnal, no? Spiritual, ganun din. And then from death to life, from hell-bound to heaven-bound. No? So, andun nangyayari. And then, ang difference, most of all, is ang nagre-reign, nagro-rule sa hearts ng mga tao is si Jesus, yung kanyang decree. That's why di tayo naniniwala sa ano ba yung kabaliktaran ng Lordship Salvation? Saviorship Salvation. Mga Christian na naniniwala na you don't have to accept Jesus as Lord in order to be saved. Tanggapin mo lang siya as Savior. Ikaw ay maliligtas kahit hindi mo siya gawing Lord. No? So, we don't hold yung view na yun. We believe na we have to accept Jesus as Lord and Savior. No? So, yung mga tao na nagko-confess kay Jesus as Lord, siya yung nagre-reign sa kanilang hearts. Yung hearts yung control center ng natin, mga tao, no, pagka ito yung ating desire, ating will, dun susunod yung ating buong katawan. No? So, tandaan natin, kingdom ni God is spiritual, it is invisible to the naked eye, pero we have to also realize na dapat magkaroon tayong discernment na yung mga citizens ng kingdom, nandyan lang yan sa paligid.
Hindi mo lang nakikita, pero mapapansin mo sa kanilang buhay, yung mga sumusunod kay Jesus, yung mga nagmamahal sa Kanya, yung mga inuuna siya sa lahat ng bagay. Diba? Pag nakita mo, part siya ng kingdom ni God. Paano mo nalaman? Pag hindi nyo alam, kabahan na kayo. Di ba? Parang takes one to know one. No? So pag Christian ka, kaya mo ding ma-discern kung sino yung Christian. Kaya mo ding ma-discern kung sino yung hindi. It's not something na tinuturo. It's something that you should know, di ba? Bakit? Kasi ganun yan din ako eh. Diba? Ganun yan eh. No? Sinisik ko din si God, ino-obey ko siya. Ganun ka din. So meron kayong fellowship or communion, which is something in common. He said to the disciples, the days will come when you will no longer see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. They will say to you, look here, look there, do not go away, do not run after them. For just like the lightning, when it flashes out one part of the sky and shines to another part of the sky, so will the Son of Man be in His day. So ito yung sinasabi, yung second coming, yung tinatanong. And may anticipation sa pagdating ng Messiah. And then maraming tao would take yung opportunity to seize yung excitement, yung energy ng tao. That's why maraming naniniwala sa mga false Messiah. Diba? Tayo lang, dito tayo sa Pilipinas, meron tayo nun eh. No? Yung appointed son, which is may kaso siya sa Senado ngayon. No? So, andun yung excitement ng mga tao, tapos sabi ko, pwede ko itong pagkaperahan. Pwede ako sumikat dito. Tapos maraming nag-pursue. Ang point ni Jesus, huwag kayong maniwala kasi pag dumating na yung son of, which is siya, it will be evident, parang kidlat, di ba? Pag nakita niyo kidlat, sobrang halata. Ang word is undeniable. No? Hindi maitatanggin na ito na yung pagdating ni Jesus. Pangalawang pagdating. Okay? But first, He must suffer many things and be rejected, which is yung talking about yung kanyang crucifixion. Just as it happened in the days of Noah, so it also in the days of the Son of Man, there will be eating, there will drinking, and there will marrying, and they will be giving in marriage until the day that Noah entered the ark. The flood came and destroyed them all. No? So, ang sinasabi dyan, in the days of Noah is business as usual. No? Eating and drinking, giving in marriage, walang pakialam yung mga tao. And then death came or judgment came. Unaware yung mga tao. No? Sa may gospel natin, gospel track, yung number 4 na lesson, which is yung warnings. People are unaware sa mga nangyayari spiritually. It wasn't the same happened in the days of Lot. They were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building. On the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. No? So, ganun din, death and destruction came. Ang tinutukoy naman yung days of Lot is yung wickedness na nangyayari, yung evil, yung rampant na nangyayari. Diba? Tignan nyo lang yung balita. Puros kasamaan, puros mga aksidente, tapos hindi magandang bagay. No? Wala naman yatang maganda sa balita ngayon. Siyempre, good news ni God. Yun ang magandang balita. So, ganun din. Death and destruction came. Problema dun sa asawa ni Lot, she looked back dun sa Sodom and Gomorrah. Then yung si God commanded, yung angel commanded them to flee. Then she looked back. No? So, yun. And then si Lot, yung wife ni Lot became a pillar of salt. No? Yung pillar, or mga monumento, may purpose yan para sa ating alaala. Dito sa Plaza Lucero, may monumento tayo dyan, di ba? Yung bayani. Sa may Luneta Park, may monumento.
sa may Wesleyan campus, may monumento si John Wesley. So yung asawa ni Lot, naging monumento for us to remember, no, na we should not look back dun sa world once na tumakas na tayo. Siguro na-miss niya yung buhay kamunduhan. Sabi, bumalik kaya ako dun. So paglingon niya, yun nangyari, no? It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. So second coming. On that day, the one on the housetop and those whose goods are in the house must not go down, take them out. Likewise, the one who is in the field must not turn back. Remember Lord's wife. Whoever seeks to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. No? Ang concern pa rin ng mga tao dun sa araw na yon is material possession. Material possession pa rin ng kanilang habol. O yung aking, kung ano man yung sa bahay nila, di ba? Yung aking ginto, yung aking pilak, no? Yung aking pag-aari. Dapat isik natin yung ating sight, heaven bound, no? Sa si Judy Ann. Ito, lang to, segue lang to. Judy Ann, in-interview ni, sino yun? Sa ABS-CBN. Yung medyo malaki boses. Kahit sino pa siya, no? So, in terms of money, no? So, ito naman ay ang usapan namin ng asawa ko, sabi ni Juday. Ang pera ko ay pera ko. At ang pera niya ay pera ko. Tawa lang sila. No? Pag inisip nyo, bakit nag-aaway yung mga mag-asawa pagdating sa pera? Diba? Ano ba yung naibibigay ng pera? Possession. Ibig sabihin, tied up pa rin yung mga tao dun sa ganong klaseng bagay. Pero sabi nga sa Bible, hindi naman to quote sa Bible na if we have food and clothing, with these things, we should be content. No? So, okay naman eh. Bakit? Alam mo yun? What's the deal? Ano ba? So, parang dapat hindi na siya issue na pinag-aawayan pa ng mag-asawa or kung nino man. Okay? So, eto yung dapat itakwil lang natin ng buhay na makamundo na pang-ibabaw. I'm not saying na we should not be excellent sa ating trabaho. Pag inaral niyo yung scripture, yung Christian, yung tamad, pag naging Christian, he will be involved in industry. Diba sa Bible, bawal pakainin. Yung tamad, sinabi sa Proverbs, you go to the ant, sluggard, and consider its ways. Bakit? Yung ants, wala yung boss. Pero nagtatrabaho, no? So, ang point ko is yung ating heart. No? Yung ating affections, dapat hindi dito. Dapat nandun siya sa langit. Matuto tayong discretion, no? Ibig sabihin, yung beach, ginawa yan ni God. Diba? Ngayon, pag ikaw naman na super Christian, ay ayoko sa beach, masyadong nag-e-enjoy ako dyan. Medyo flesh na yan. Diba? Pag kumain ka ng masarap na pagkain, ay flesh na naman to. So magkaroon ka ng discretion sa mga ganong klaseng bagay. Mamaya nagiging super spiritual ka na. No? Yung beach, yung ilog, yung scenery, nature, si God ang may gawa niyan. Actually, yung creation, it proves that there is a creator. So pag na-enjoy mo yun, nag-glorify mo si God. No? Pero there is a way na na-enjoy mo yun in a worldly sense. No? Wala, mahilig ka lang mag-post na dito ako sa beach. Tapos, nangiinggit ka na lang, parang ganon. No? At the same time, yun nga, we should be careful of ating blessing. Sa ibang church, imbis na mapagpala yung ibang tao, nagkakasala pa kasi pag nagbibigay sila ng mga testimony ng blessing, yung mga congregation, God, bakit ako wala? So, imbis na malulahati ang Diyos, kakaroon pa ng jealousy. No? So, yung ating hearts, yung ating affection, dapat
heaven bound. Yun lang ano. Hindi naman lahat ng mayaman ay makasalanan. Si Abraham nasa langit, di ba? Mayaman siya. I tell you, on that night there will be two in one bed, one will be taken, the other will be left. There will be two women grinding in the same place, one will be taken, the other will be left. Two in the field, one will be taken, and the other will be left. No? So may natutulog, may nagtatrabaho, ibig sabihin, di ba sa mundo natin, araw ngayon, sa ibang part, gabi. No? So yung second coming is instantaneous at once. No? Hindi niya susundan yung oras ng araw. No? Ay, tulog pa sila. Hindi pa pwede. Basta pagdating ni Jesus, kung tulog ka man or gising, saan panig ka man ng mundo, mangyayari yan. Okay, and then yung separation ay mangyayari. Separation between the wheat and the chaff. Yung good fish dun sa bad fish. No, yung tares, yung sinasabi, from the wheat. Yung sheep from the goats. So, dun magkakaroon ng separation and kakaroon ng judgment. They were saying to him, where, Lord, he said to them, where the body is, there also the vultures will be gathered. No? So, pansinin nyo, yung sinasabi ni Jesus about death, no? Noah, anong nangyayari kay Noah sa flood, maraming namatay. Anong nangyayari sa Sodom and Gomorrah, dun sa kay Lot, maraming namatay, no? Sabing gano'n, kailan mangyayari yan at saan? Sabihin nyo, hanapin nyo lang kung saan may bangkay. No? Bakit? Sabi sa Bible, the wages of sin is death. Pag nakita nyo yung death, spread across yung land. It means the judgment of God has come. So, andun na yung second coming. Ang oras ng pagtutuos. Okay, so in closing, do we give thanks to God what has given, what has done our lives? Siyempre, yun yung Jesus died for our sins. No? And then yung other one is, are we prepared for the Lord's coming? Yung second coming, dapat anytime. Just like a thief in the night, ready tayo anytime na siya ay bumalik. Okay? So with that, let's pray. Lord, thank you sa inyong salita. Salamat po sa bawat isa nandito. Patuloy yung pupalain, panalangin po ang aming simbahan. Gamitin niyo po upang maging ilaw sa mundong madilim na mundong ito. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para ang ibang tao ay makilala kay Jesus at sila ay maniwala at maligtas. At patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. At po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.